October, September na. Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Cuadro Alas is my boy, sa wakas may inamin na sa paparating na laban at nagbigay ng update patungkol sa paparating na pinakahintay na sagupan nila ni John Riel Casimero at ni Naoya Inoue. Former world champion na si Jerwin Ancas umamin na na-pressure na sa paparating na world title fight kontra yan sa kapatid ni Naoya, ang WBA Bantamweight World Champion na si Takuma Inoue. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero sana po ay napindot mo na ang like, subscribe at nakalimbang mo na ang bell button. Kaya tara, kwentuhan na! Sa wakas, ang Cuadro Alas is my boy ay may pinakawala ng mapaunang may impormasyon sa paparating na laban ni Casimero. Ang laban na pinakahintay ng taga-suporta ni Casimero at pati na rin mga bashers o mga haters. Sa ating nakaraan na video mga kwento ay binahagi ng Team Casimero na 80 to 90% ng may napili na silang kalaban. At hindi lang yan dahil nabanggit rin sa meeting nila ang pangalang Carl James Wonderboy Martin at ang The Monster Inoue. Yan po ay pasabog ni Mark Alisna, ang tagasali ng wikang Japanese sa Tagalog at right hand ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito. Ngayon mga kwento, tila ba sinasabayan ni Jason Casimero ang mga boxing fans sa mga katanungan na dahil done deal na ang susunod nga ba na laban ni Casimero ay isang tune-up fight na naman. Kaya naman tila ba lalong iniinis o ano kaya ang layunin ni Jason dito na sinakyan niya ang mga nagsabing tune-up fight na naman ang paparating na laban ni Casimero. Dahil sinabi niya dito mga kwento na tamang ang tune-up fight pero tune-up fight lang para sa kanya, ibig sabihin kay Cuadro Alas. Pero ganun pa man, tune-up fight man mga kwento hindi. Basta ang sigurado dito mga kwento ay may laban ang niluluto para sa muling pagbabalik ng angas ng Pinas. At hindi lang yan, dahil nabigyan ng pagkakataon itong si Idol Mark Anthony Barriga at tinanong itong si Jason patungkol sa inaasam-asam na laban nila ng angas ng Pinas kontra sa halimaw ng Japan. Ay ito mga kwento ang inaming pasabog ni Jason sa kanya. At video courtesy po tayo mga kwento kay Idol Mark Anthony Barriga. Ha? Pakuha kaya ninyo ng Inoue? October, September na. Samantala, sa isang news article na pinpublish online ng isa sa mga legit media ng Japan, ito ay may headline na Naoya Inoue and Luis Nery na kailangan nila na may pasilalim sa striktong doping test at dapat unannounced o surprise ito. At nakalagay dito mga kwento na gusto ko na gagawin ito sa isang beses bawat linggo. Kaya naman bigla kaagad na patanong itong si Mr. Kwento kung sino nga ba ang nagsabing I want them to be done once a week. Dahil tila ba siya ay may kapangyarihan na diktahan ang team ng voluntary anti-doping test kung ano ang gagawin nila. Tatay kaya ni Inoue na si Shingo Inoue, ang manager at promoter kaya niya na si Hideyuki Uwashi o di kaya mismong itong si Inoue. Sino nga ba ang nasasipan niyo mga kwento? Walang kasagutan mga kwento ay itong si Naoya Inoue mismo. Dahil sa interview ni Inoue na isa sa mga reporter sa Japan at tinanong kung kamusta ang doping test na gagawin sa paparating na laban nila ni Nery. Ang sabi naman ni Inoue, sa ngayon ay wala pa siyang ideya patungkol dito pero kinausap na niya ang kanyang manager at promoter na sana sila ni Nery ay magkakaroon ng surprise para testing. Pero ang hiling ni Inoue ay sana isang beses lang sa isang linggo. Naman ibang iba talaga sa Japan. Well mga kwento, kung ating matatandaan, itong si Marlon Tapales mga kwento ay halimbawa na lang, kinunan ngayon ng bada tapos wala pang 24 oras ay kinunan namang muli. At pagkatapos ng laban nila ni Inoue at ni Tapales, kinunan naman siya. Siguro naman mga kwento ay kinunan din itong si Inoue pagkatapos ng laban nila. Kaya lang, tikom lahat ng media sa Japan o kahit si Inoue mismo ay walang post sa kanyang social media o team niya na tinetest naman itong si Inoue ng bada. Hindi naman sa punto na nagdududa ang ilan kay Inoue na gumagamit. Pero mas maganda para sa kanila ay transparent ang kampo ni Inoue tulad sa team ng ating kababayan na talagang kinukunan. Pero galing ni Inoue may suggestion pa sa VADA. Grabe pati naman sa VADA, ikaw pa rin ang bida dahil parang ikaw ang nagdidikta. Well anyway mga kwento, umamin naman sa ngayon ng ating kababayan na si Ancas na siya ay na-pressure na sa paparating nila na laban kontra yan kay Takuma Inoue noong February 24 sa Kokugikan Arena sa Tokyo, Japan. Ayon sa trainer ni Ancas si Joven Jimenez na sa ngayon sila ay nakaramdam na ng pressure sa paparating na laban, lalong-lalo na napasan sa balikat ni Ancas ang pressure na dapat manalo na siya ngayon ang unang sasalang sa isang world title fight at wala pang world champion ngayon na Pilipino. Pero ganoon pa man, sila ay sanay na sa ganitong pakiramdam. Ang malaga para sa kanila ay mauwi ang world title belt na matagal na nila inaasam-asam na maging world champion ulit itong si Ancas. Sa uling laban ni Ancas mga kwento ay lumaban itong si Ancas sa timbang na 121 pounds. Pero para kay Coach Jimenez
ay napakadali lang na magbawas ng timbang para makuha ang 118 pounds sa bantamweight division. Sa araw na ito mga kwento ay nagawa na ni Angkas ang 50 rounds sa sparring at ngayong February 17 ay ang target date nila para lilipad ang kanilang team sa bansang Japan. Mga kakwento. Kaya ninyo nang inuwi. October, September na. Tatay. At itong si Inoue din ay aba, may request na sa VADA. At sinabing VADA, pagka pwedeng surprise testing mo kami ni Neri isang beses isang linggo lang Nako naman pati trabaho ng VADA ay aba, pinakikialaman. Pero ganun pa man, itong si Neri ay napatunayan na kasing turukbo ito. Kaya gusto ng Team Inoue na makakasiguro. iPhone is the best. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero bago tayo matapos sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kagampang William, kay kakwentong Miguel Escor, kay kakwentong Alexei Gatdula, kay kakwentong Alex Digia, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout you dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.